Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa lumalalang isyu ng katiwalian sa Administrasyong Kuting. Sa isang matapang na pahayag, ibinunyag ni Duterte ang umano'y malawakang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno na ayon sa kanya ay nagdudulot ng matinding pagdurusa sa taong bayan. Ayon sa dating Pangulo, may hawak siyang matitibay na ebidensya na magpapatunay sa mga legal na transaksyong ginagawa ng ilang mataas na opisyal ng administrasyon. Bukod sa pagbubunyag ng katiwalian, binatikos din ni Duterte ang pamamalakad ni Pangulong Kuting Jr., partikular na sa usapin ng ekonomiya, droga at kapayapaan sa bansa. Ayon sa kanya, tila walang malinaw na direksyon ang gobyerno sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng Pilipinas na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng taong bayan. Samantala, agad namang itinanggi ng Malacanang ang mga paratang ni Duterte at sinabing ito ay bahagi lamang ng politikal na intriga upang sirain ang kasalukuyang administrasyon. Sa gitna ng naglalabasang kontrobersya, hinihintay ngayon ng publiko kung may iba pang isisiwalat si Duterte tungkol sa mga katiwaliang ito. Samantala, maraming Pilipino ang nananawagan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Habang tumitindi ang mga organisasyon laban sa administrasyon, nananatiling palaisipan kung paano ito haharapin ni Kuting. Mananatili ba siyang tahimik o tuluyan ng mabubunyag ang baho ng kanyang pamamahala? At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mag-spray kayo dyan ng Baygon. Baka magkasakit kayo. Daming langaw, oh. Sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos. Hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Ayun, yun yung pagkakaisa. Oh, iisandaan kayo. Ay, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Iisandaan. Yan siguro. Hindi naman natin na. Yan na nga lang ang programa ni Marcos nung kampanya. Sumablay pa. Hindi natin nalaman. Yung pala ibig sabihin nun. Pagkakaisa, iisandaan. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative. Yan na ba yung sinasabi ninyo Magdalo? Hoy! Yung sinasabi nila Magdalo, Trillanes o Maglangaw. Ito pa si Castro, oh. Oy, baka may maabuso kang bata dyan. Baka lang naman, hindi tayo nagbibintang. Kasi sabi ng korte, convicted ka raw eh. Pag ganun pa. Jesus, nakabili ka na ng suka. Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang Chairman at Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Hindi nawawala ng interes? Bakit di nyo pirmahan? Natatakot kayo, di ba? Kasi tatakbo na naman kayo. Lalo ka na, Chua. Ang balita ko, nangungulelat ka dyan sa Maynila. Hindi, nagtatanong lang. Totoo ba, kumakain ka rin ng langaw dyan sa Maynila? Ay, hindi pala langaw, alikabok. Ang layo. Tatalo. Langaw to. Lalo na, pag pumirma ka pa sa impeachment, lalo ka sa kangkungan. Good luck! You had your chance! Ang dami ngayon kakain ng suka. Diyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, ganda ng noon nito si Castro. Coach Oli, kala mo naman kung makakapagsalita ka. Same. Uy, same! Hindi naman, ganyan ba? Active na active to si Castro. Bigla kang sumikat ngayong panahon ni Romualdez. Anong, nakabili ka na ng relo? Bili ka muna ng suka, ha? Hindi pa patay ang impeachment sa Kamara.
Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Teka muna, may inaantay pa kayong pang-4? Yung 3 nga nyo, wala nang mangyari. Alam mo, Castro, sabi niya, pang-4 at galing mismo sa mayorya. Para sigurado ka gumawa ka na ng pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Ha? Kumbaga sa kanin, mag-unli rice. Unli complain na kayo para sigurado, yung pangarap mo na hindi manalo si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 dahil maghihimas ka ng rehas, siguraduhin mo na rin. Damihan mo na. Damihan mo yung kasi ganyan, hirap. Damihan nyo na yung complain. Wag lang 4. Unli complain na. Sa mayorya, ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang pangulo. Hindi na kailangan magkomentaryo ni BP Sara. Walang nangyayari, di ba? Nagmumukha lang silang tanga eh. Next topic na po tayo. Wag na natin pag-uintindihin yan si dito na lang tayo sa susunod. Eto, nagalit na si PRRD. Ito, pinag-uusapan nila. At tingnan po natin itong mabuti dahil ito ay seryosong bagay. Ito ay, kung bagate, sinasabi natin, lahat naman ng mga politiko nagnakaw eh. Diba? May paniwala tayo sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa, nagnanakaw sila eh. Ang pinagkaiba lang sa Pilipinas, swapang. Sa ibang bansa, pag nagnakaw, may nagagawa. At kung magnakaw, kaunti lang. Pero pare-parehas din yan. So, sanay tayo. Yan ang kasabihan ng mga Pilipino na talaga namang nagnanakaw ang mga politiko. Yan, di umano. Pero ito ngayon, kaiba to. Talagang bultuhan. Pakyaw ang nakaw. Blanco. Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun, palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede silang mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, atong nakakasakit ng sama ng loob dyan. Nagpasa sila ng blanco. Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan. Para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Sabi, binusisi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente. Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan. Kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali. Kailangan mayroong kasuhan dito. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon,
what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Ha? Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Alam mo ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi pwede. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas? People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. Specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Ito pera, ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already I would like to remind Congress. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo ine-explain. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nagsang-ayon kayo dyan. Pumasa yan sa budget ninyo. Diba? Meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, o pangalawang beses namin na-meet si PRRD. Nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At ang pinag-usapan namin, itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas. Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, wag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ang parang yan ang Ten Commandments, yung Constitution, yan ang Biblia, parang yan tayo eh. Huwag niyong pakialaman yan.
Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang nag-iingay ito sila PRRD at kung sino-sino pa at sila Attorney Vic, di ba? Nako. Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito. Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Attorney Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magdanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh. Papalitan ng Constitution, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco. Binigyan ka ng check, eto, gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Makagago talaga. Dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino... Babantayan po natin. Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay at na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay at mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ha? Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila yung pagkakamali sa budget na yan. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa... Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mong gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful. Okay? Sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, balitang... Walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong... Kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to. Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue nito. Mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasaya nito. Hindi ako nagsabi niya na si PRRD, kayong mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig nyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto nilang ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito?
parating pa lang, o reserba, o hawak na nila. Malay natin, uutang sa ibang bansa na naman, di ba? Kailan lang, umutang ng pagkalaki-laki. Uutang. Lalagay sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, tayo mga Pilipino, ang magbabayad sa utang na yan. Sakit, no? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, Attorney Vic, this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent. Prudent o prunes? Attorney Vic. Pero Attorney Vic, ito, nasa listahan ko to. Suportahan po natin to. Ha? Maraming salamat at binubulgar mo ito, Attorney Vic. Oh, thank you. Boto nyo, Senador, kailangan natin to. But anyway, prudent pinag-aralan nila, hindi, dapat pipirmahan na ng December 11 or 12? Or tapos naging 20 ata, tapos, ibig sabihin, ginawa ng presidente dapat, ano nangyari? In programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro... Baka naman, kasi sinasabi ni Attorney Vic dito, pinag-aralan ng staff ng Pangulo, ang Office of the President. Imposibleng na-miss nila yun Attorney Vic. Imposibleng na-miss nila. Baka naman, nagbulag-bulaga na lang. Hindi ko alam, ha? But one thing for sure, nakalusot Pinirmahan Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working Illegal group yun? of secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's the... Hindi, ibig sabihin, pipirmahan na lang in the future, pipill upan na lang, pipirmahan lang nila, tapos hindi pwede. Good question, Attorney Vic. At least napapaliwanag, no? Kasi alam ni Attorney Vic yung sagot dyan. Gusto lang mapaliwanag ng maayos. Lalo na itong mga eksperto sa itong mga congressman. Eksperto yan sa budget In the BICAM report also, that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion. Ayun pirmado is Elizalde Aroy. Printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial. Ayan, yan ang issue ngayon. Baka typo error, mali ang grammar. Alam mo na, ilulusutan, nagkamali lang. Di ba? Sasagutin ni PRRD yan mamaya. Items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical. Kasi kung may mga mali, pwede naman daw nilang i-correct Diba? Kung may mali sa typo, diba? Pero hindi nila ginawa. Or pero itong blanco, hindi raw po pwede yun. Maliwanag po yun. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan,
typographical grammar or anything. Typo, grammar, ng pagkakamali. It has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery. Falsification, forgery, ano pa? Forgery, madaling salita, kriminal. May makakasuhan dapat dyan. May makukulong dapat dyan. And it can only amount to one thing. Alam mo ano? Ano? Criminal action. Yun, sinasabi sa hula. You can all go to jail for that. Dapat, salute to you, PRRD. Dapat meron talagang makulong dyan. Kasi yung intent of the law or yung intention, ano ba yung intention ng budget? Lumalabas dito, yung ginawa nilang yan, ang intention dyan, ilusot. Diba? Hindi yan nakaligtaan or may typo error. Blanco eh. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Diba, no? Iba si PRRD. Kung panahon niya yan at nangyari yan, pasok kayo lahat sa kulungan kasi kasama yung staff, bakit nakalusot yan? Mabigat yan. Public document na yan. So, if it's different from what was really intended by Congress or was not really true and accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. Falsified or forgery. Parehas kriminal. In which case, mamili ka lang. Forgery, falsification, or jail. Yun. Wala kang pagpipilian. Falsification, forgery, or jail. Doon na lang. Pwede ba sa jail na lang sila, PRRD? Doon sila belong. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, bilang dating prosecutor, magaling na abogado, dating can they argue that what they did nung binangko, can they put up as a defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung ang galing, galing. Very, very good. Attorney Vic. Very, very good question. Alam ko kung saan patungo si Attorney Vic eh. Ang galing talaga. No? Kasi ang ibig niya sabihin dito, parang, eto magiging palusot ng mga buhaya. Pinirmahan na namin yan. Iniwan na namin yan sa technical group. Kayo na maglagay ng figures. Kayo na, wag na blanco. So sa madaling salita, may scapegoat. Pwede ba nilang gawing scapegoat yung kanilang staff or yung kanilang technical staff o yung mga kanilang kung sino man dyan, anong tawag man nila yan dyan, na dapat, ito sige, pirma na. Kung nang bahala dyan trabahuin nyo na yan. Tingnan natin. Ang mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be. Totoo yan. May mga bagay kasi, naintindihan natin yan sa dami mong trabaho, dine-delegate mo eh. Diba? Ako minsan, mga bagay-bagay sa dine-delegate ko dahil talagang punong-puno ang schedule ko. Nahihilo na ako. So pagka wala kang mga taong nagtatrabaho sa'yo, may mga staff, mahihirapan ka. Oo, pero mayroong mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. O ano-ano yun?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!